Forgive everyone that is indebted to us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. He said to them, Which of you shall have a friend, shall go unto him at midnight, and say unto him, Friend, lend me 3 loaves? For a friend of mine in his journey is come to me, and has nothing to set before him. Verse 7, and he from within shall answer and say, Trouble me not, the door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give thee. I say unto you, although he must rise and give him, because he is his friend, yet because of his importunity, he will rise and give him as many as he needeth. And I say unto you, ask and it shall be given to you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. Verse 10, For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. If a son shall ask bread of any of you that is the father, will he give him a stone? Or if he asks a fish, will he give him for a fish? Give him a serpent? Or if ye shall ask an egg, you will offer him a scorpion. Verse 13, basahin po natin ang sabay-sabay. If ye then being evil know how to give good gift unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? Amen. Salamat po sa pagbasa ng salita ng Diyos at purihin ang kanyang pangalan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat po muli sa oras nito na pinagkaloob niyo po sa amin upang kami po ay makapakinig ng inyong salita. Salamat po sa privilege and opportunity na dinala niyo po kaming gabing ito, oras na ito sa inyong bahay-sambahan upang kayo po ay makadaupang palad po, Panginoon, at malaman ang inyong salita at may apply po sa aming mga buhay at kami po ay mabago sa aming mga makasalanang buhay patungo sa kabanalan, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang inyong salita na aming mapapag-aralan sa gabi pong ito ay hindi lang namin basta marinig, bagkus ito po ay tumanim sa aming mga puso at may apply po namin sa aming mga buhay bilang mga anak ninyo at bilang mga mananampalataya, Panginoon. Patawad po sa aming mga kasalanan, pagkukulang po sa inyo. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin, pagpapala at biyaya, Panginoon. In Jesus' name we pray, Amen. Hindi po, tayo po ay makakauna. Gusto ko pong magpasalamat din muna sa Panginoon sa biyaya niya at sa bakasyon. Nandito po ako ngayon, 1 week na mahigit. At salamat po sa Panginoon. Nakatanggap po ako ng love gift. Hindi ko po ini-expect. So, salamat po sa biyaya ng Diyos. Nakatanggap po ako ng 45 dirhams na love gift. At salamat po sa ginamit ng Panginoon para sa love gift na yon. At nawa pagpalain din po siya ng Panginoon. Ano po? Saya po ba kayo? Amen. Sige po, tayo po ay mag-aaral na Dito po sa ating pag-aaralan, ang ating pong tatalakayin is patungkol sa pananalangin. Amen. And I do believe lahat naman po tayo dito ay nananalangin. Tama po? At lahat po tayo dito ay may ipinapanalangin sa Panginoon. Amen. At lahat po tayo ay nananalangin, nakikipag-usap sa Panginoon. Amen. And dito po sa ating pag-aaralan, makikita po natin dito na ang Panginoon at ang kanyang mga disipulo. Sabi dito in verse 1, after these things, the Lord, In verse 11 chapter 1, sabi po dito, and it came to pass that makikita natin po dito na, kung maalala niyo po yung preaching last Tuesday. Sino po yung nag-preach last Tuesday? Pinaalala niyo po? Brother Andre, tama po ba? Hindi na nila natatandaan, kalimutan na nila. So si Brother Andre po yung nag-preach at patungkol po ito kay Martha and sino po yung isa? Si Mary, po. At ito po yung continuation, hindi na natin tatalakayin yun, dahil yun ay na-preach nga. Ito po ay continuation nung pangyayari po na yun, At makikita po natin dito in verse 1, sabi po dito, and it came to pass
that as He, yung He po na tinutukoy, si Jesus Christ po yan yung He, was praying in a certain place. So ang Panginoon po ay nananalangin sa isang lugar. When He sees, ibig sabihin, nung siya po ay tapos ng manalangin, one of His disciples said unto Him. Ibig sabihin po, yung isang disipulo ng Panginoon, after niya manalangin, lumapit po sa kanya, yung isang disipulo niya, at ang sabi, teach us to pray. Amen? Imagine niyo po, matagal niya po na po itong nakakasama sa kanyang pag-ministeryo nung siya po ay nandito sa lupa. Ngunit makikita po natin na gusto pa rin nilang matuto kung paano manalangin sa Panginoon. Yung tamang pananalangin. Amen? And I do believe na yung iba po sa atin na nanggaling sa mga ibang relihiyon, na po meron po tayo mga sinusunod na panalangin. May mga panalangin na paulit-ulit, may panalangin na minsan nananalangin tayo, yung amen natin, kinabukasan na. Minsan nga, yung mga sinasabi natin, lumulutang na lang Ibig sabihin, lumulutang na lang, parang nananalangin ka na lang na sinasabi mo na lang yung mga salita, pero wala na sa puso at isip natin. At minsan, hindi na natin alam kung ano ba yung pinapanalangin natin sa Panginoon. At hindi na natin alam kung paano ba natin kinakausap ng tama ang Panginoon. Amen? So dito po sa tatalakayin natin, actually dito po sa tatalakayin natin, nagbigay po ang Panginoon ng pattern. Yung ibang religious group, hindi na ako magme-mention, ito po yung ginagamit nilang panalangin ng paulit-ulit. Etong chapter 1 at chapter 2 hanggang verse 2 hanggang verse 4. Kung marirecognize nyo, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Kabisado, galing po ako doon. So, pero makikita natin na sabi ng salita ng Diyos, don't pray with vain repetition. Yung paulit-ulit na panalangin. Amen? Manalangin tayo na naaayon sa itinuturo ng Panginoon kung paano ba dapat tayo mananalangin ng tama. Amen? At dito, from verse 1 up to verse 4, actually hanggang verse 13 ito, pero meron lang akong 3 points na ibibigay at 3 truth dito po sa mga verses na ito. So, napakahalaga po ng pananalangin. Amen? Ito po yung ating nagiging connection sa Panginoon. Ito po yung pagbibigay natin ng time sa Panginoon. Amen. Maaaring pwede tayong maging busy sa gawain. Ito, lagi sinasabi ng ating pastor. Busy tayo sa kingdom, pero wala tayong time sa king. Naintindihan po natin? Kaya po napakahalaga ng pananalangin. Ibig sabihin po, you spend your time. Quality time in the Lord. Meron tayong quality time sa pamilya natin, mahal natin sa buhay, boyfriend o girlfriend kung meron man kayo. Diba? Meron tayong mga quality time na binibigay. But how is your quality time in the Lord? And paano tayo nagkakaroon ng quality time sa Panginoon kundi sa pakikipag-usap sa Kanya? Amen? Tama po ba? Amen. At paano tayo makikipag-usap sa Kanya? Sa pamamagitan ng pananalangin. At paano po tayo mananalangin sa Panginoon? Yan po ang tanong. Paano po ba tayo nananalangin sa Panginoon? Amen? So ang title po ng text na ating pag-aaralan, actually napaka-short lang yung binigay sa aking time ni Pastor, nabigla din ako kasi nga si Brother Karim po dapat yung speaker ngayong gabi. Nga lang po, may nangyari po yata sa tatay ni Sister Kish po, kung hindi ako nagkakamali. Hindi ko po alam kung ano yung nangyari. Na-stroke po. So, salamat sa Panginoon at tayo nabigyan pagkakataon na magbahagi ng salita ng Diyos kahit sa maiksing panahon lang. And salamat din dahil nakakatulong po sa atin yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya po, I encourage you din na mag-aral po tayo. Iba po yung nakikinig lang tayo, nakaupo, iba yung kinikilala din talaga natin ng Panginoon. At bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, bilang kabilang sa pamilya ng Diyos, dapat alam natin yung kilos sa loob ng bahay ng Diyos. Amen? At alam natin yung ginagawa. Amen po?
So ang title po nitong ating pag-aaralan is andyan na, no? Sa binasa din natin, Jesus taught His disciples how to pray. No? Makikita natin dito from verse 1 up to verse 13 na lumapit ang kanyang mga disipulo upang magpaturo, manalangin katulad ng mga disipulo ni John, at makikita natin dito na may ibinigay na pattern ng Panginoon sa kanila kung paano manalangin. Amen? And the overall truth ng text po na ito is the importance and nature o katangian ng pananalangin o kahalagahan ng pananalangin. Amen? So, points number 1, the Lord's Prayer. No? Makikita po natin yan, makikita po natin yan dito sa verse chapter 2 hanggang verse chapter 4. Ito po yung pattern na ibinigay ng Panginoon kung paano dapat tayo manalangin. Amen? Meron pong pattern. Hindi siya ibig sabihin na ito yung paulit-ulit mong sasabihin. Kundi ito yung pattern na binigay sa atin ng Panginoon kung paano po ba tayo mananalangin. Amen? No? So, tignan po natin, no? Sabi po diyan, points number 1. Sana. No? Points number 1, the Lord's Prayer, no? In Luke chapter 11 verse 2 to verse 4. So, makikita natin dito, and He said unto them, He, si Jesus Christ po yun, said unto them yung kanya pong mga disipulo, no? When ye pray, kung kayo ay mananalangin, pray, when ye pray, say, eto ang inyong sabihin. Kung mapapansin po natin dito, ang turo ng Panginoon is our Father. Ibig sabihin, God teaches His disciples how to pray in the Lord in heaven. We must address our prayer in the Lord God in heaven. No? Hindi po tayo basta mananalangin na lang at magsasalita na hindi natin alam ang kinakausap natin. Amen? Imagine nyo po, nagsasalita kayo ng wala kayong kinakausap. Anong itsura natin nun, di ba? Para po tayong baliw. No? Dapat alam po natin kung sino yung kinakausap po natin. We must address our prayer to the Lord God, our Father, in heaven. Kasi sino po yung kinakausap natin? Ang Diyos Ama na nasa langit. Amen? Kaya nga, kung mapapansin po natin, kapag tayo ay nanalangin, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. And ito pong kausap ng Panginoong Jesucristo ay kanyang mga disipulo. Mga mananampalataya na po ito. Amen? At kung ikaw ay isang mananampalataya, alam po dapat natin kung kanino tayo nananalangin. Amen? No? At yung iba sa atin, meron po tayong mga siguro, nung tayo ay hindi pa na mga mananampalataya, tayo po ay basta na lamang nagsasalita. Lord, Lord, Lord. Pero alam naman natin sa isip natin na yung Diyos. No? Pero sino ba yung Diyos na kinakausap natin? No? We must address our prayer into the right person kung tayo ay may kinakausap. Ngayon, kung tayo naman po ay nananalangin, we must address our prayer into the Lord God, our Father in heaven. Kasi siya po yung kinakausap natin. No, dapat alam po natin yung ating kinakausap at kilala natin yung kinakausap natin. Amen? At ang sabi po dito, di ba sabi po, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Ano po ba ibig sabihin ng hallowed? No? Meaning to say holy. Amen po? Hallowed be the name. Ibig sabihin tayo po ay nagbibigay papuri in His holy name. Amen? Sabi dito, imagine mo, humingi ka agad sa Panginoon. Ano ba siya, bangko? Basta lang tayo hihingi sa Kanya. Na wala man lang pagpupuri bilang Diyos. Amen? We must praise Him. Amen? Amen? Amen po ba? No? Sabi mo that, hallowed be thy name. No? Ibig sabihin, His holy name. We must praise Him. We must adore Him.
Amen po ba? Amen. No? At ano pong sabi diyan? Hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. As in heaven, so in earth. Amen? And verse 3, ang sabi po dito, give us this day. Ito po yung paghingi sa Panginoon ng ating mga pangangailangan. Amen? Makikita po natin dito yung address, adoration na tinatawag, no? At yung supplication. Lahat po tayo may pangangailangan. Tama? May pangangailangan po tayo pinansyal. May pangangailangan po tayo sa ating mga kalusugan. Nagkakasakit po tayo, tama? At hinihiling natin sa Panginoon na pagalingin tayo sa ating mga kasakit, sa mga sakit po natin. No? Ating mga kalusugan. Amen? Sa ating kaisipan na magugulo. Amen? Tama po ba? No, may pangangailangan tayo sa ating pamilya. Pero ang pinaka-importante, yung ating pangangailangan spiritual. Amen? No, ito po yung tinatawag na supplication o pagsusumamo sa Panginoon. Amen? Idudunog mo sa Kanya, Lord, ito po yung aking, we have to be specific kung ano ba talaga yung kailangan natin. Hindi yung Lord, kayo na po bahala. Amen? God knows what we need, no? Pero we have to say it. We have to tell it to the Lord. Kung ano pa talaga yung pangangailangan natin. Amen? Amen po? No? At ang sabi po dito, no? Give us this day our daily bread. And in verse number 4, and forgive us our sins. Ito naman po yung prayer of forgiveness and repentance sa Panginoon and forgiving others. Amen. Ibig sabihin, hihingi po tayo ng tawad sa Panginoon sa ating mga kasalanan. We come boldly unto the Lord. Pag tayo ay humihingi ng tawad, dapat po tayo ay tapat sa ating mga sarili. At inaamin natin kung ano yung kasalanan natin ginawa. Lord, patawad po sa aking mga kasalanan. Ano ba yung kasalanan mo? Ba't hindi mo maamin sa Panginoon? We have to be specific in our prayer. Ito po yung tinuturo dito ng Panginoon. Amen? No? And forgive us our sins. Patawarin mo po kami sa aming mga... Lord, patawad po. Nagsinungaling po ako kaninang umaga. Hindi ko po yung sinabi yung totoo. Sabi ko po, natulog ako ng maaga, pero ang totoo po, nagpuyat ako. Kasalanan yun. Tama? Amen? Amen po ba? No? For we also forgive everyone that is indebted to us. Ibig sabihin, hinihingi din natin na turuan tayo ng Diyos na magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Amen? Amen po? Amen. No? And lead us not into temptation, but deliver us from evil. So makikita natin dito, from verse 2 up to verse 4, yung pattern ng pananalangin. No? Tinatawag na adoration. Amen? We must address, we must address our prayer into the Lord God, our Father in heaven. Pangalawa, adoration, yung ating pag-admire, pagpupuri, no? Sa holy name of the Lord Jesus Christ. Pangatlo, supplication, yung ating pagsusumamo sa Panginoon. Amen? And pang-apat, asking for forgiveness. Ibig sabihin, paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan. At repentance and asking for forgiving others. No, kasi hindi naman lahat sa atin mapagpatawad. Meron sa atin, mahirap sa atin magpatawad. Especially may nagawa sa atin na mabigat na bagay. Tama? We should ask the Lord how to forgive as well. Kasi kung tayo nga makasalanan, pinatawad ng Diyos, tapos tayo hindi marunong magpatawad. Amen? Amen po ba? Kung makikita natin dito, no,
the Lord's Prayer, no? Ano po yung katotohanan na makikita natin dito? From verse 2 to verse 4. Sabi po diyan, Jesus teaches believers. No, ang kausap niya po dito mga mananampalataya. And I believe lahat po tayo dito ay mananampalataya na. Amen? O, walang nag-amen pa. Huwag hindi po tayo mananampalataya. No? Jesus teaches believers to address their prayer to the God, our Father in heaven, to pray and pray for hallowing for His name and the coming of His kingdom, to ask for daily sustenance, forgiveness of sin and deliverance from temptation, no? Etong passage na po na ito, no, is emphasizing the importance of both reverence for God and dependence of Him for daily needs. Amen? Naunawaan po natin. So, etong passage na po na ito is ine-emphasize na yung kahalagahan ng reverence ng Panginoon at yung dependence of Him for sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Amen? No? So, pangalawa, second point po natin, from verse 5 to verse 8, no, makikita po natin dito yung parable. No? Parable of the friend at midnight. Amen? Ano po sabi dyan? And He said unto them, which of you shall have a friend? So meron pong isang tao na meron siyang kaibigan na paparating sa kanya. Amen? At etong tao na to, wala siyang anything na iibigay doon sa tao na makakain o maiihain doon sa kanyang kaibigan na pupunta sa kanya. So ang ginawa po nitong tao na to, siya ay pumunta doon sa kanyang kaibigan. So, yung tao na yan, may kaibigan na paparating, dahil wala siyang may papakain o maihahandog man lang, ang ginawa niya, lumapit siya doon sa isa niyang kaibigan sa kalagitnaan ng gabi. At ano po yung ginawa po niya? Siya po ay kumatok doon sa pintuan ng kanyang kaibigan. At ang sagot po ng kanyang kaibigan, in verse 7, sabi po dito, and he from within, yung taong nasa loob, na which is yung kanya pong kaibigan, shall answer and say, trouble me not, sabi niya. Trouble me not. Huwag mo nga akong guluhin. Huwag mo nga akong gambalain. No? Sa kalagitnaan ng gabi, ginugulo mo ko, ginagambala mo ko. No? Iniistorbo mo ko. Sabi po niya, children are with me in bed. Kasama ko yung mga anak ko na nakahiga at natutulog na. Amen? Sabi po dito, I cannot rise and give thee. Hindi niya kayang bumangon kasi kalagitnaan na ng gabi, sila ay natutulog na, yung mga bata tulog na. No? Pero makikita natin dito yung pagpupursige nitong kaibigan niya na lumapit po sa kanya. At dahil po sa pagpupursige niya, ang sabi po dito in verse 8, I say unto you, sabi po ng Panginoon, though he will not rise and give him, dahil hindi siya makabangon at mabigyan siya ng hinihingi niya na 3 loaves o 3 tinapay, because he is his friend, dahil siya ay kanyang kaibigan, imagine niyo po dahil siya ay kanyang kaibigan, kahit na siya ay hindi makabangon, dahil kalagitnaan na ng gabi at natutulog na yung kanyang mga anak, dahil sa pagpupursige po ng kanyang kaibigan, sa kanyang paghingi, sa kanyang pangangailangan, sabi po dito, he will rise and give him as many as he needed. Amen? So makikita po natin dito na itinuturo ng Panginoon in this parable yung kahalagahan ng tinatawag na importunity. Yan. Ano ba ibig sabihin ng importunity? Ni-research ko yan kanina eh. Asan na yun? Yan. Ibig sabihin po ng importunity, strong desire. Yung nagdi-desire ka doon sa bagay na gusto mo, na hinihingi mo, na pangangailangan mo.
hindi ka humihinto. Amen? Ibig sabihin, meron kang hinihingi sa Panginoon sa iyong panalangin, maraming discouragement, maraming difficulties, maraming trials, pero patuloy ka pa rin lumuluhod sa Panginoon. Amen? Amen po ba? No? Na makikita natin dito, Jesus teaches the importance of persistent. No? Sabi po dito in 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, ano po sabi doon? Pray without ceasing. Manalangin kayo ng walang patid. Ibig sabihin, continuously. Huwag tayong tumigil sa pananalangin sa Panginoon. Huwag tayong tumigil sa pakikipag-usap sa Panginoon. Amen? Maybe it's not yet time para ibigay sa atin ng Panginoon yung ating mga hinihingi. Amen. Marahil baka pwede natin ikapahamak, o marahil hindi naman talaga para sa atin, o marahil hindi pa time para sa atin. Amen? Kaya nga, kung mapapansin po natin dito, in verse 2 pa lamang, ang tinuturo ng Panginoon dito, in verse 2, sabi po niya dito, no, Thy kingdom come, Thy will be done. We should ask, pwede tayo humiling sa Panginoon. Pero dapat tama yung ating puso. Tama yung ating pag-iisip. Tama yung ating motibo. Hindi pang makasariling motibo. And especially po sa lahat, we desire His will, not our will. Hindi yung ating sariling kagustuhan o kalooban. Amen po? Kung maalala po natin ang Panginoon na nalangin in Garden of Gethsemane, bago po siya dakpin ng mga sundalo, no? Bago po siya ipako sa krus, siya po ay nananalangin doon sa Garden of Gethsemane kasama yung kanyang mga disipulo. Tama? No? At nananalangin siya sa Panginoon na kung maaari alisin sa kanya yung kapahamakan na paparating sa kanya. Pero makikita po natin, ang sabi po ng Panginoon, but not my will, but thy will be done. Ang kalooban mo ang masusunod, hindi ang kalooban ko. Amen? Kasi maaari po tayo magkamali sa sarili nating kalooban at kagustuhan. Kaya bilang mananampalataya, dapat ang lagi nating sinisik, kalooban ng Diyos. Amen. Hindi kalooban natin. Kalooban ko, kalooban mo. Amen. Di nga sabi, tulad ni Pastor kanina umaga, sabi niya, maganda naman siya, pogi naman siya, mabait naman siya. But the question is, kalooban ba ng Panginoon? Maganda naman yung trabaho, malaki yung sahod, maganda yung benefits. Kalooban ba ng Diyos? Maganda benefits, malaki sahod, maganda yung opportunity. Pero ilalayo ka naman sa Panginoon. Maganda nga, pogi, mabait. Pero ilalayo ka naman sa Panginoon. Nasa Kanya na lahat. Amen? Naunawaan po natin. Kaya nga, makikita pa lang po natin, dito pa lang in verse 2, bago niya pa ituro lahat ng mga bagay na gusto niyang ituro, itinuro niya muna kung paano hingin yung kalooban ng Diyos. Kesa hingin yung kalooban natin. Tignan mo ang sabi po dito ng Panginoong Diyos, when ye pray, say, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, in earth, as in heaven. We must ask God's will in our life. Tama po? No? The parable of the friend at midnight. So, makikita natin dito dahil sa katyagaan itong kaibigan niya na ito. Bumangon yung kanyang kaibigan at siya ibinigyan ng kanyang kailangan ng higit pa sa pangangailangan niya. Amen? Ganon din sa ating pananalangin. Tayo dapat ay patuloy na nananalangin sa Panginoon. Paano makikita ng Panginoon yung ating kagustuhan, kung tama ba yung ating motibo, tama ba yung ating pananalangin, na meron tayong hiniling sa Panginoon, hindi niya ibinigay, tayo may di-discourage na. Amen? Maaring meron tinuturo sa atin ng Panginoon. Amen?
No? So the truth here na makikita po natin, Jesus teaches the importance of persistent. No? Makikita natin yan, no? This passage emphasizing the persistent in prayer. No? In spite of difficulty, no, lahat naman tayo may pinagdadaanan, meron tayong problema, opposition, no, meron mga pagsalungat na nangyayari sa mga kagustuhan natin, and in trials, no, we must continue in praying in the Lord, in His will. Kasi kung ang pinagpipray natin, will ko, gusto ko, eh hindi naman yun ang will ng Panginoon. Tama? No? So pangatlo, matatapos na po tayo. Pangatlo, no? In Luke chapter 11 verse 9 to 11. Luke chapter 11 verse 9 to 11. Makikita po natin dito yung God's generosity, no? O yung pagkabukas palad ng Panginoon. O yung pagpapala ng Panginoon. Generosity, no? The quality of being kind, no? Yung ikaw ay mapagbigay, no? Yun yung sinasabing generosity, mapagbigay, bukas palad, no? Hindi ka madamot. No, makikita natin dito yung pagiging hindi madamot ng Panginoon. Nagdamot po ba sa atin ng Panginoon? Hindi po. Never nagdadamot ang Panginoon. Maaari tayo nagdadamot. Pinagdadamutan natin ang Panginoon. No? Pinagdadamutan natin sa mga bagay na nararapat sa Kanya. Pinagdadamutan natin sa mga talents na meron tayo, sa mga kakayahan na meron tayo. Amen? Pero ang Panginoon, never tayong pagdadamutan. No? Point number 3, God, generosity. Amen? Sabi po dito, and I say unto you, no? Si Jesus Christ pa rin yan, I say unto you, yung kanyang mga disipulo, ask, humingi kayo. And ano po sabi? It shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. Verse 10, for everyone asketh, receiveth, and he that seeketh, findeth, and to him that knocketh, it shall be opened. Amen? So, talakayin po natin yan. Ano ba yung ibig sabihin ng mga salitang yan? No. Sabi po dito, ask. Ibig sabihin yan, paghingi, ano po, sa Panginoon, no? Ask, ito po yung ating mga nire-request, no? For everyone asketh, receiveth. Seek, ito po yung ikaw ay naghahanap, no? Sa kalooban ng Diyos, no? He that seeketh, dapat ang sinisik natin, ang hinihingi natin, yung pangangailangan lang po natin. Yung hindi na natin pangangailangan, hindi na dapat natin hinihingi. Amen? Kasi may mga bagay na alam naman natin hindi natin kailangan, hinihingi natin sa Panginoon. At nagtatampo tayo sa Panginoon kapag hindi natin natatanggap. Tama? At ang sabi dito, seek and ye shall find. Pero ano ba yung sinisik natin? Ano ba yung hinahanap talaga natin? Baka naman mali yung hinahanap natin. Baka imbis na ang hanapin natin yung kagustuhan ng Diyos, kalooban ng Diyos sa buhay po natin, na mangyari sa buhay natin, tayo ay mapalapit sa Kanya, amen, tayo ay lamago sa pananampalataya sa Panginoon, pero iba yung ginagawa natin. Iba yung hinahanap natin. Amen? Dapat tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, kinikilala natin siya, pero iba yung binabasa natin, iba yung hinahanap natin. Tama? Tama po ba? No? Seek. Sabi dito. Amen? And ye shall find. Pero ano yung hinahanap mo? Pero ang Panginoon, tinuturo sa atin na ang dapat hanapin natin yung kalooban niya sa buhay natin. Knock. Sabi dito, knock. Ano yung sabihin ng knock? Katok. Knock. Matok ka. Kanito tayo kakatok? Sa Panginoong Jesucristo.
and it shall be opened. No, sabi po in verse 11, if a son shall ask bread of any of you that is a father, bawa, tatay, may mga tatay po dito. Pag yung mga anak po ninyo, humingi sa inyo ng tinapay, bibigyan nyo po ba ng bato? Kapag siya ay nagugutom. Natural, bibigyan nyo ng pagkain. Amen? At kapag tayo ay nagugutom, anong ibibigay sa atin ng Panginoon kapag tayo ay humingi sa Kanya? Pagkain. Tama? At kung tayo ay may pangangailangan pinansyal, hiningi natin sa Panginoon, Lord, kailangan ko po ng ticket pauwi ng Pilipinas. Gusto ko pong umuwi pero wala po akong pera. Nagtitiwala po ako sa inyo. Pero hindi po sa kalooban ko, sa inyo pong kalooban. Kung kalooban nyo po na makauwi po ako ng Pilipinas, kalooban nyo po ang masusunod. Hindi po ako magtatampo. Kung kalooban nyo po na mag-stay po ako dito sa UAE, kalooban nyo po ang mangyayari. Gusto ko po sana maghanap ng ibang trabaho, pero kung ano po yung inyong kalooban, yun po ang mangyayari. Ibig sabihin po, tayo po ay nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Kaya nga dapat hindi po tayo nagtatampo sa Diyos. Kasi bakit? We seek His will. We knock at His door. We ask in Him. Tama? Amen po? No? The truth here na makikita po natin, God's generosity is for everyone, but especially for those who come unto Him, who asketh, seeketh, and knocketh at His door. Amen? No, this passage emphasizes that God's willingness, no? Willing tumulong ang Panginoon eh. Pero tayo, willing ba tayong tulungan yung mga sarili natin? Tama nga yung isang awit pero hindi ko kayo ni-encourage na kantahin. Ha? Sabi po doon, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kasi bakit? Talaga namang kinakaawaan tayo ng Diyos. Pero kung wala ka rin gagawin, paano rin maging maayos yung buhay natin? Tama? Imagine mo, mahal ka ng Diyos, napako na siya sa krus para magkaroon tayo ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Pero wala ka namang ginagawa. Hindi mo pinaniwalaan, hindi mo sinampalatayanan, paano ka pupunta sa langit? Lord, ayoko maghirap sa impyerno, pero ang dami nang nagbahagi sa'yo, ang tigas pa rin ang ulo mo. Kasalanan mo na yun. Amen? Tama po ba? No. Sabi po dito, this passage emphasizes God's willingness to give to those who actively, especially po ito sa mga actively pursuing their relationship with Him. Amen? No. Makikita po natin dito, as we can see in verse 2, we must ask first for His will. Not our will. Not our own will. No? And we must seek His will in our life. We must knock at His door. Hindi kung saan-saang bahay tayo kumakatok at makikipag-inuman, makikipag-chismisan, at makikipag kung ano-anong bagay na hindi maka-Diyos na bagay. Amen? Para po sa ating conclusion, in Luke chapter 11, verse 1 to 13, ine-emphasize dito yung importance of persistent in prayer and trusting God as a loving Father and highlighting the needs to ask. Ito po yung mga pangangailangan talaga natin ask, seek, knock with confidence. Dapat confidence po tayong lumapit sa Panginoon. Kasi bakit? Ama natin siya. We must to have fear, yung tinatawag na fear. Pero hindi yung takot na natatakot ka sa Kanya. Yung respeto. Amen? No? That God, like a loving Father, will provide what is necessary for us. He will provide what is necessary, yung mga pangangailangan natin, according to His will. Amen? Yun lamang po, and to God be all the glory. Sige po, tayo po lahat tayo tumayo, tayo po ay manalangin. Kailang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat pong muli sa gabi pong ito na pinagkaloob niyo po sa amin.
Salamat po sa inyong salita na amin po napakinggan sa gabi pong ito. Salamat po sa pagpapala at biyaya at sa pagturo niyo po sa amin kung paano manalangin to address our prayer into our God, the Father in heaven, and to how to ask, and to how to seek, and to how to knock at your door po, Panginoon. Nawa po, Panginoon, bigyan niyo po kami ng tamang puso sa aming pananalangin, tamang kaisipan, tamang motibo na alamin at hingin yung inyong kalooban sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Marami po sa amin po, Panginoon, na may mga hinihingi, personal, financial, at kung mga ano-ano pang bagay po, Panginoon. But we are praying po, Panginoon, na yung inyong kalooban pa rin po ang masunod sa bawat isa po sa amin, Panginoon. At patawad po, Panginoon, sa aming mga kasalanan, sa aming pong pagkukulang po sa inyo. Salamat po sa inyong pag-ibig po sa amin, Panginoon. At lahat po ng papuri at pasasalamat, pinabalik po namin sa inyo. In Jesus' name we pray, Amen. Okay, manatili po tayo nakatayo. Tayo po ay mag-pray. Prayer is a part of service to God. Prayer is vital in the ministry. But first and foremost, when you pray, believe. When you pray with faith to God. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, dahil kami ay sinustain mo at dinala niyo po dito hindi para magipag-socialan. This place is a place of prayer, a place of worship, a place of praise, a praise that we can have the time to be with you, to have fellowship with you through singing, through reading your words, through listening to the preaching, and through this prayer. Lord, we pray na tulungan niyo po kami na sa amin pong mga ginagawang o sa amin pong pagpipray o pananalangin, tulungan niyo po kami na itama po namin yung puso po namin o ipatama po namin yung aming pong puso sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu Santo, na siya rin naman ang magbibigay at mag-i-intervene o magbibigay sa puso po namin kung ano yung dapat namin sasabihin. Dalayan ko po, Panginoon, sa agakato na ito. May mga kapatiran po kami hindi namin kasama. Sister Judith, Sister Iris, ang Empress couple nasa Pilipinas, si Sister Shermaine nasa Norway, the other brethren, yung mga bisita po namin, Panginoon Diyos. Kausapin niyo po sila, Ama. Remind them of the words that they receive or they hear, na kahit minsan lang po mag-inculcate yung salita mo sa kanilang pong buhay. Dalayan ko po, Panginoon, ang physical need ng bawat mga kapatiran may mga karamdaman. Si Brother Ethan may lagnat, kagaling ang Panginoon sa kanya. Sa nararamdaman ni Jasmine, nawa, Panginoon Diyos, ito'y minor lang,
Sister Maricon, naway kausapin niyo po yung kanya pong amo na bigyan po siya ng sick leave para may perform yung operation. But Lord, accordingly, we seek for your will. Dalayan ko din po, Panginoon, ang pagbabalik ni Brother Kapil financially. Nawa, Panginoon, tulungan niyo po siya, Ama. Pagpalain niyo po ang mga kapatid po namin kasama ngayon. Nandiyan po si Sister Connie, si Brother Raymart. Nawa, Panginoon, kayo mangusap sa kanila. Tulungan niyo po sila, Panginoon Diyos. Especially to understand and to commit their lives to you, O Father. To obey your words. Talk to them, O God. At sa pangangailangan ng bawat isa, i-bless niyo po, Panginoon, ang soul winning or evangelism ng Kuwait Brethren sa oras na ito. Lord, be magnified in our midst. In Christ Jesus' name we pray. Amen. Alright, thank you very much. You may seated. Sorry, maiwan lang po dito lahat ng men. I have some yung mga ginagamit lang sa pulpit, no? Lahat pianist, song leader. Hindi. Mga lalaki lang. Friends may prove untrue, doubts and fears assail. One still loves and cares for you. Jesus never fails. Father, I will trust you. Father, I will cling to promises I know are true. Father, I will trust in In life's dark and bitter hour, love will still prevail. Trust His everlasting power. Jesus will not fail. He will never fail. Though the sky be dark and drear, fierce and strong the gale, just remember